Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay papasadahan natin ang last round fight ng Pilipinas kontra sa India. Pero board 1 lang po ang aalamin natin ha. Sa naging bakbakan nila Super Grandmaster Praggnanandhaa, white pieces, at black pieces ang ating pambato na si I.M. Paulo Bersamina. Marami po talaga nag-request kaya aalamin natin kung ano bang kaganapang nangyari. At sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang final standing ng team composition nila. Okay? Ang ginawa dito ni Prag, nag-D4, nag-D5 si I.M. Bersamina, C4, E6, Knight F3, nag-Knight F6, Knight C3, approaching Queen's Gambit, pero kinapture ang C4, Queen's Gambit accepted na ito, E4, yan. Dito kasi may tumitira E3 lang eh. Pero dito nag-E4, medyo aggressive version ang ginawa dito. At nag-B5. Mukhang aral na aral din ni I.M. Bersamina na yan ang pangdepensa sa C4. Hindi pa basta-basta mababawi. Kasi pag kinapture yan, merong bawi palagi sa pawn E4. Nag-E5 muna, Knight D5. Pinabalik ang pawn sa B5 pero mainline pa rin ito. Knight B6. Pinabawi man ng isang pawn pero iingatan naman ng black hanggang dulo ang pawn sa C4. Bishop E2 magkakasling na. Bishop E7 ganun din ang black. Bishop E3 develop. Knight C6 develop. At nag-A3 muna. Proteksyon sa B4 square. Nag-castle na. Queen C2, ayan, para may balak na capturein ang pawn sa C4 mamaya. Knight A5, talagang pinanghawakan talaga ng ating pambato na hindi bibitaw basta-basta ang pawn C4. Nag-Rook D1, para mamaya may timing ng break, pero timing lang yung break D5 na yan. Nag-Bishop A6, pang-neutralize sa Knight, at itong Bishop na yan, ay lumalabas novelty sa bakbakan na ito dahil sa mga nagdaang laban, Bishop B7 po ang naitala dito sa chess.com opening database. Pero balik tayo sa Bishop A6 novelty, bumalik si Prag, Knight C3, nag-Knight D5. Napakainam ng opening dito or defense ni I.M. Bersamina, napaka-solid. Knight takes D5, Queen takes D5. O diba? Okay lang oh. Nag-Bishop G5, unang tumanggap ng markang bad move ay si Prag. Bad move, dapat daw ang tira ay H4 muna. Ayan, para may threatening Knight G5, maka-atake sa H7, mga ganung-ganung pressure na po pwedeng magawa. Ayun, pero nag-Bishop G5 dito. Nag-F6, kinapture. Bishop takes F6. Bishop E3, bumalik si Prag. At nag-Rook B8. Ayan, para may pressure naman dito sa B2. Castling. Queen F5. Hinamon ng Queen to Queen. Na kapag nag-Queen to Queen, ang pawn sa E6 masosolid sa F5. At the same time, yung Queen kahit pa paano mabibitawan ang depensa sa pawn B2. Kinapture na. Tinanggap na ang exchange. At nag-B4, kaya naman pala ginawa ni Prag kasi meron siyang B4, hindi pwedeng i-end pasan capture kasi mabibitin ang bishop sa A6. Pumasok ang knight, pumasok din ang knight, at nag-C5. What a good move by I.M. Bersamina. Napabilib ako sa tirang ito mga kamatyas dahil masasabi ko na matinding effort ang ginawa dito sa tirang to. Hindi basta-basta kung hindi malalim ang kaniyang nakita. Sacrifice pawn. Siyempre, hindi pwedeng pang capture ang D-pawn. Bitin ang knight. B takes C5. At nag-knight takes C5. Ang plano dyan ni I.M. Bersamina, pag kinapture yan, may bawi palagi sa knight. Pero, itong knight takes C5 ay minarkahan ng bad move ni Stockfish. Dapat daw ang tira dito ay Bishop takes muna. Yan pala. Pag kinapture and F4. Pag nag-Bishop C1 atras, saka palang kakapture sa C5. Okay? Equal ang evaluation bar dito. Good for black pa rin. Diba? Pero balik tayo.
Iba ginawa eh. Ang kinapture kasi yung pawn sa C5. Nag-bishop takes C4 naman dito si Prague. Ayun. Kinuha kagad ang pawn sa C4, pero brand X daw yan. Dapat ang tira naman ay capturein lang ang knight sa C5. Na kapag kinapture yan, magsi C6 para magkaroon ng threat doon sa A7, Rook D7. Ayan, maraming magagawa ang puti dito. Umangat ang evaluation bar ng bahagya para sa puti. Pero hindi yan ang ginawa eh. After knight takes C5, kinuha kagad ang pawn sa C4. Bishop takes C4. Knight takes C4. Knight E4, pasok. G3. Ayan, kung magbibilangan tayo ng pawns, 1 pawn up dito si Prague, pero mahirap pa rin. Rook FC8 kasi aktibo mga pyesa ni IM Pau eh. Nag-Rook C1, Rook B3, pasok. Para kung umalis man ng knight, laging may capture dyan mamaya. Nag-King G2, kumunachi muna, kunat-kunat. Rook D8, ayan, para babawiin. Yung pawn sa D4, dinipensahan ng simple. At nag-A6. So, nandito na po tayo sa moment ng islug-islugan time. Waiting. Tiyaga ang kailangan. H4, nag-H5 para pantay lang ang space sa king side. Nag-Rook A1, Rook B5. Abang lang din si IM Pau na parang tinatanong si Prague, ano ba talaga ang gagawin mo? Ano ang plano? Paano mo ipoprogress ito? Nag-A4, Rook B4, hinabol ang pawn, nag-A5, at nag-Rook B5, nag-Knight E5. Ayan na, sa inis ni Prague. Sige, pumasok na. Pinakuha na ang knight, bishop takes, pawn takes, at nag-Rook takes D1, Rook takes D1, exchange na. Bumigay ang pawn sa A5 at nag-Rook D8 check, King F7, nag-Bishop to D4, Knight C5, pupunta dun sa E6. Kinapture na ni Prague, di na nakatiis, malakas ang knight na yan, takes, at nag-Rook D7 check, King F8, E6, kasi nakatrek, kailangang iligtas, Rook E5, hinabol, Rook D6, depensa na may atake pa, King E7, dinikitan, at tinagpas na ang pawn sa A6. Nag-Rook takes E6, Rook takes E6, King takes E6, King F3, tuloy pa rin sa bakbakan, King E5 para mapigilan ang King F4 na plano ni Prague. Nag-King E3, King E6, atras lang, King D4, at nag-King D6. Talagang hanggang dulo sinubok si IM Pau. Endgame naman. Nag-King E6, F4, nag-King D6, King C4, King C6, King D4, at dito po, hanggang dito na lang ang naitalang kanilang record at nagtabla mga kamatsas. Napakaganda ng kaganapang nangyari. Talagang lumaban ang ating pambato na si IM Paulo Bersamina. Ayan, ipapakita ko naman sa inyo ngayon ang naging resulta ng kanilang individual or team composition by boards at ipapakita ko rin sa inyo ang kanilang final standing. Ayan, nako, nadali tayo mga kamatsas. 0.5 lang tayo, pero ang maganda, natablahan natin si Pragnananda. Sigurado, malaki ang kabig na rating ni IM Paulo Bersamina. At sa board number 2, 3, and 4, laglag tayo. Talagang mga mamaw talaga ang mga kalaban natin. At ito naman ang final standing. Pinag-championan ng Iran at second ang India. Pangwalo tayo mga kamatsas. Ayun, talagang malakas na talaga ngayon ang field sa buong Asia. Ang China dati nangunguna pero ngayon Iran na pala at India ang malakas talaga sa buong Asia. Maraming salamat po mga kamatsas. Yan po ang kaganapang mainit na nangyari sa board 1 ng Philippines versus India. At waiting pa tayo sa iba pang mga paparating na pang daigdigang mainitang laban. Ia-analyze po ni Coach IM Kamatsas. Pasensya na po ha. Ganito muna ang perspective ng board natin. Walang edit-edit ito. Dire-diretso. Maraming salamat
Sa mga gustong mag-avail ng Kamatsas merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below. Ito po yung triple weighted chessboard na gamit natin. Napakaganda. Talagang sulit na sulit pag kayo ay naka-order nito. Click nyo lang ang link para maka-order na kayo. Papadala namin sa inyo door to door. Pwede nating pirmahan. Sa H1 Square ako pumipirma eh. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.